Isang malakas na kalabog ng mga papel sa ibabaw ng mamahaling lamesa ang sumira sa katahimikan ng gabi. Hindi isang yakap o isang mainit na halik ang sumalubong kay Marites, kundi ang malamig na titig mula sa kanyang asawang si Rafael at ang isang tumpok ng dokumento na ngayon ay nakakalat sa pagitan ng dalawang nagliliyab na kandila. Napakurap si Marites. Ang nangiti na kanina pa nakapinta sa kanyang mga labi ay unti-unting naglaho. Anniversary nila, 15 taon. Ang lahat ay perpekto. Ang amoy ng paboritong pagkain ni Rafael na niluto niya ng buong pagmamahal ay nangingibabaw sa hangin. Ang mga kandila ay nagbibigay ng malambot na liwanag sa silid kainan na siya mismo ang nag-ayos. Sa gilid ng mesa isang maliit na kahon na nakabalot sa asul na papel ang naghihintay, ang kanyang regalo para sa lalaking pinag-alayan niya ng kanyang buhay sa loob ng 15 taon. Rafael? Mahinang tanong niya. Anong mga papel ito? Hindi sumagot si Rafael. Sa halip, niluwagan nito ang kurbata na para bang sinasakal siya nito. Ang mga mata nito ay walang emosyon na para bang nakatingin siya sa isang estranghero at hindi sa babaeng kasama niya sa hirap at ginhawa. Isang pamilyar na takot ang nagsimulang gumapang sa puso ni Marites. May problema ba sa opisina? Sinubukan niyang muli. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Pwede natin niyang pag-usapan bukas. Ngayon, gabi natin ito. Ngumisi si Rafael. Isang nangisis na hindi umabot sa kanyang mga mata. Wala nang bukas, Marites. At oo, ito ang gabi natin. Ang huling gabi. Ang mga salitang yon ay tumusok sa puso ni Marites na parang matalim na yelo. Ano? Anong ibig mong sabihin? Sa halip na sumagot, isang anino ang gumalaw mula sa likuran ni Rafael, malapit sa pinto na bahagyang nakabukas. Isang babae. Bata, maganda, at may mapanghamong tingin. Dahan-dahan itong humakbang papalapit at ang isang kamay nito ay nakahawak sa kanyang tiyan na bahagyang umuumbok. Buntis ang babae. Napasingap si Marites at ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang lahat ng dugo sa kanyang kataubod ng sama. Napahakbang siya paatras. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ere. Rafael? Sino siya? Siya si Lyneth. Simpleng sagot ni Rafael. At sa unang pagkakataon, isang bakas ng emosyon ang lumitaw sa kanyang muka. Pagmamalaki. Hinila niya ang babae palapit sa kanya. Ang kamay nito ay ipinatong sa tiyan ni Lyneth. At magkakaanak na kami. Bawat salita ay isang punyal na bumaon nang malalim sa dibdib ni Marites. Ang hangin, hindi siya makahinga. Ang silid kainan na kanina lang ay puno ng init at pag-asa, ay biglang nanlamig. Naging isang kulungan ng kanyang nawasak na pangarap. Hindi ito totoo. Pakiusap niya, ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Tumingin siya kay Rafael, naghahanap ng kahit anong bahid ng dating pagmamahal, kahit katiting na awa. 15 taon, Rafael. Ang anibersaryo natin. Paano? Eksakto. 15 taon na akong nagtitiis, Marites. Sagot ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng lason. 15 taon na akong nagpapanggap na masaya sa isang simpleng may bahay na walang alam gawin, kundi magluto at maglinis. Pagod na ako. Kailangan ko ng isang tunay na pamilya. Pamilya? Paano tayo? Hindi ba't pamilya tayo? Hagulgol ni Marites. Ikaw? Tumawa si Rafael, isang tawang walang kagalakan. Isa ka lang palamuti, isang anino. Si Lyneth. Binigyan niya ako ng anak. Isang tagapagmana. Isang bagay na hindi mo kailanman naibigay. Ang huling pangungusap ang tuluyang dumurog sa kung ano pa ang natitira sa puso ni Marites. Kaya, pirmahan mo na yan. Itinuro ni Rafael ang mga papel. Annulment papers,
Ibinibigay ko sa iyo ang kalayaan mo. At ang bahay, ang kumpanya, ang buhay na binuo natin. Anong natin? Singal ni Rafael. Ako ang naghirap para sa lahat ng ito. Ang bahay na ito, sa akin. Ang kumpanya, sa akin. At ngayon, ang buhay ko ay para na kay Lyneth at sa anak namin. Mabilis ang mga pangyayari. Isang marahas na paghatak sa kanyang braso ang nagpabalik kay Marites sa kasalukuyan. Hinihila na siya ni Rafael, palabas ng silid kainan, palabas ng kanilang kwarto, patungo sa pinto. Rafael, maawa ka. Saan ako pupunta? Pagmamakaawa niya, ang kanyang mga paa ay halos hindi na sumusunod. Wala akong pakialam, sabi nito, at itinulak ang pinto. Isang malamig na hangin at ambon ng ulan ang sumalubong sa kanila. Wala kang dadalhin kahit ano mula sa pamamahay ko. At sa isang huling, malakas na tulak, si Marites ay bumagsak sa basang semento sa labas ng kanilang gate. Ang pinto ay sumara ng malakas. Ang ilaw sa loob ay maningning pa rin. Sa bintana, nakita niya ang silweta ni Rafael na niyayakap si Lyneth. Ang init, ang seguridad, ang pamilya, ang lahat ng inakala niyang sa kanya ay nasa loob, habang siya ay nasa labas, basang-basa sa ulan, pinagtataksilan, at nag-iisa. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang kanyang mga tuhod ay walang lakas. Isang matinding kirot ang biglang sumiklab sa kanyang dibdib, na para bang may isang kamay na humihigpit sa kanyang puso. Ang kirot ay gumapang pataas sa kanyang leeg, pababa sa kanyang kaliwang braso. Nahirapan siyang huminga. Ang paningin niya ay nanlalabo. Ang mga patak ng ulan sa kanyang mukha ay nahaluan na ng kanyang mga luha. Ang huling nakita niya ay ang ilaw ng kanilang tahanan, bago nilamon ng dilim ang lahat. Gumuho siya sa malamig na sahig. Ang kamay ay nakahawak pa rin sa kanyang dibdib, habang ang kanyang malay ay unti-unting naglalaho. Pang-10 beses na. Pang-10 beses nang sinubukan ni Mateo na tawagan ang cellphone ni Ma'am Marites, ngunit wala pa ring sumasagot. Diretso lang ito sa voicemail, isang bagay na hindi kailanman nangyayari. Hindi ito normal. 10:00 na ng gabi. Dapat ay masaya silang nagdiriwang ng anibersaryo ngayon, ngunit isang hindi maipaliwanag na kaba ang dumagan sa kanyang dibdib. Kilala niya si Sir Rafael. Alam niya ang mga anino sa likod ng mga ngiti nito. Sagutin mo, ma'am. Please! Bulong niya sa sarili habang muling pinipindot ang numero sa kanyang telepono. Voicemail ulit. Hindi na siya nagdalawang isip. Binitawan niya ang telepono sa passenger seat. Kinabig ang manibela at mabilis na pinaandar ang sasakyan. Ang tahimik na kalsada ay biglang nilamon ng ugong ng kanyang makina. Kailangan niyang makarating sa bahay nila. Ngayon na, habang papalapit siya, lalong tumitindi ang buhos ng ulan na para bang nakikiramay ang langit sa masamang kutob niya. Mula sa di kalayuan, natanaw niya ang bahay. Ang mga ilaw sa loob ay nakabukas, ngunit may mali. Ang gate, bahagya itong nakabukas. Ipinark niya ang kotse sa tapat at dali-daling bumaba. Hindi na alintana ang malakas na ulan na bumabasa sa kanyang suot. Tinulak niya ang gate at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa nakita. Isang anyo ng tao ang nakahandusay malapit sa pinto, nakalubog sa maliit na baha ng tubig ulan. Ma'am Marites! Ang sigaw niya ay sinabayan ng dagundong ng kulog. Tumakbo siya, lumuhod sa basang semento at maingat na itinaas ang ulo nito. Ang mukha ni Marites ay maputla. Ang kanyang mga labi ay nagsisimula ng mangitim. Walang malay. Sinapo niya ang pulso nito. Mahina. Sobrang hina. Walang pag-alinlangan. Maingat ngunit mabilis niyang binuhat si Marites. Ang bigat nito ay halos hindi niya naramdaman dahil sa adrenaline na bumubuhos sa kanyang sistema. Isinakay niya ito sa likod ng kanyang sasakyan at pinaharurot ito patungo sa pinakamalapit at pinakamagaling na ospital sa syudad. Laban, ma'am. Huwag kang bibitaw.
Paulit-ulit niyang sinasabi, habang ang isang kamay ay nasa manibela at ang isa ay sinusubukang tawagan ang emergency services. Pagdating sa ospital, isang grupo ng mga nurse at doktor ang sumalubong sa kanila. Isinakay si Marites sa isang stretcher at mabilis na isinugod sa emergency room. Naiwan si Mateo sa labas, basang-basa, nanginginig sa ginaw at takot. Makalipas ang tila walang katapusang paghihintay, lumabas ang isang doktor. Sino po kayo sa pasyente? Personal assistant niya po ako. Ako po si Mateo. Kumusta na po siya, Doc? Bumuntong hininga ang doktor. She suffered a massive heart attack. Isinailalim na namin siya sa mga paunang lunas. Critical ang kondisyon niya. The next 24 hours are crucial. Tumango si Mateo. Ang kanyang panga ay nanigas. Gawin niyo ang lahat, Doc. Lahat. Ilipat niyo siya sa pinakamagandang kwarto. Walang problema sa bayad. Masusunod po. Nang makaalis ang doktor, naglakad si Mateo patungo sa isang sulok kung saan walang tao. Kinuha niya ang isa pang telepono mula sa kanyang bulsa. Isang simpleng burner phone na walang ibang laman kundi isang numero. Nagdial siya. Isang ring lang. Sinagot agad ito. Yes? Isang boses na professional ang tumugon sa kabilang linya. Naging iba ang tindig ni Mateo. Nawala ang pag-aalala ng isang simpleng assistant. Napalitan ito ng awtoridad at pagkaapurahan. Activate Protocol Omega, sabi niya sa malamig at mariing boses. Natahimik ang kabilang linya sa loob ng isang segundo. Understood. Ano ang sitwasyon? Madam President is compromised. Heart attack. She's in St. Luke's Medical Center. I need the best cardiologist in the country here within the hour. Secure the entire wing. No visitors, no calls, no information out. Walang dapat makaalam na narito siya maliban sa atin. Copy that. I'm on it. Pinatay ni Mateo ang tawag at binalik ang telepono sa kanyang bulsa. Pagkalipas ng ilang oras, nakaupo siya sa tabi ng kama sa isang malawak na VIP suite. Si Marites ay mahimbing na natutulog, napapaligiran ng mga makabagong aparatong medikal. Ang pinakamahuhusay na doktor ay naroon na. Pinagmasdan niya ang babaeng pinaglingkuran niya nang may buong katapatan sa loob ng 10 taon. Ang babaeng nagtago ng kanyang tunay na pagkatao, ang nag-iisang may-ari at utak sa likod ng isa sa pinakamalaking korporasyon sa Asia para lamang mabigyan ng silbi at dangal ang lalaking minahal niya. Isang lalaking walang utang na loob. Hayop ka, Rafael. Hayop ka. Mahinang bulong ni Mateo, puno ng galit ang kanyang puso. Wala kang alam. Kung alam mo lang kung sino ang babaeng tinapon mo sa labas para mamatay sa gitna ng ulan. Hinawakan niya ang kamay ni Marites. Malamig pa rin ito. Huwag kang mag-alala, ma'am. Nandito lang ako. Hindi ko sila hahayaang manalo. Poprotektahan kita. Ilang oras pa siyang nagbantay sa katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng mga makina. At pagkatapos, isang maliit na paggalaw. Ang mga daliri ni Marites ay bahagyang gumalaw sa loob ng kanyang palad. Dahan-dahan, iminulat nito ang kanyang mga mata. Sa una, ang mga ito ay puno ng pagkalito. Ngunit nang makita niya si Mateo, ang pagkalito ay napalitan. Hindi ng sakit, hindi ng lungkot, kundi ng isang bagay na matagal nang hindi nakikita ni Mateo. Isang apoy, isang nagyayelong apoy ng determinasyon. Nagbuka ang kanyang mga labi at kahit mahina, ang kanyang boses ay matigas na parang bakal. Mateo? Ma'am. Mabilis na sagot ni Mateo, lumapit pa. It's time. Huminga siya ng malalim. It's time to take back what is mine. Ang puting kisame ng Silid Ospital ang unang bumungad kay Marites sa kanyang muling paggising. Sa loob ng ilang segundo, hinayaan niyang bumalik ang lahat. Ang inihandang hapunan, ang mga papel sa mesa, ang mukha ni Lynette, ang pagtulak ni Rafael, ang lamig ng ulan, ang sakit sa kanyang dibdib.
Isang butil ng luha ang pumatak mula sa gilid ng kanyang mata, dumaloy sa kanyang sentido. Ngunit mabilis niya itong pinunasan. Tapos na ang pag-iyak. Dahan-dahan siyang umupo, tinanggal ang oxygen mask sa kanyang muka. Naramdaman niya ang bahagyang pagprotesta ng kanyang katawan, ngunit hindi niya ito ininda. Tumingin siya sa paligid. Ito ay hindi isang ordinaryong silid. Malawak, magara. May mga tanod sa labas ng pinto. Nakita niya si Mateo na natutulog sa isang sofa sa di kalayuan. Kahit sa pagtulog, baka sa mukha nito ang pag-aalala. Mateo, mahina niyang tawag. Agad na napamulat ang mga mata ni Mateo. Dali-dali itong tumayo at lumapit. Ma'am, gising na po kayo. Huwag po kayong masyadong gumalaw. Tatawag po ako ng doktor. Hindi na kailangan. Pigil ni Marites. Ang kanyang boses ay mas malakas na ngayon. Ayos na ako. Ang kailangan ko ay isang laptop at isang secure na linya ng telepono. Pero ma'am, sabi ng doktor kailangan niyo pong magpahinga. Tinitigan siya ni Marites at sa titig na yon, nakita ni Mateo hindi ang amo niyang si Marites Buenaventura, ang simpleng may bahay. Ang nakita niya ay si MB, ang kinatatakutan at iginagalang na Madam President. Ang paghihiganti, Mateo, malamig na sabi ni Marites, ang pinakamabisang lunas. Hindi na nagtanong pa si Mateo. Tumango siya at agad na kumilos. Makalipas ang ilang minuto, isang state-of-the-art na laptop ang nasa harapan na ni Marites at isang video conference ang nagsisimula na. Isa-isang lumitaw sa screen ang mga mukha ng kanyang pinakapinagkakatiwalaang mga tauhan, ang kanyang Chief Legal Counsel, ang kanyang Head of Finance, at ang kanyang Chief of Security. Bakas sa kanilang mga mukha ang pagkabigla at pag-aalala. Madam President, sabay-sabay nilang bati. Ginoo at ginang. Simula ni Marites, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Mayroon tayong kailangang ayusin, Mateo. Ipakita mo sa kanila. Ipinakita ni Mateo sa screen ang mga larawan ni Rafael at Lyneth. Kasama na rin ang kopya ng annulment papers. Simula ngayon, pagpapatuloy ni Marites, ang tanging layunin natin ay bawiin ang lahat ng ipinahiram ko kay Rafael Legaspi at sirain siya hanggang sa wala nang matira sa kanya. Isang plano ang nabuo sa loob ng sumunod na oras, isang plano na detalyado, walang awa at perpekto. Attorney Sandoval, utos ni Marites sa kanyang abogado. Kumuha ka ng lahat ng ebidensya ng kanyang pagnanakaw sa Legaspi Holdings. Alam kong matagal mo nang sinusubaybayan yan. Yes, ma'am. Kompleto na po ang lahat, sagot ng abogado. Mr. Chen, sabi niya sa kanyang finance head, gusto kong simulan mo ng higpitan ang kanyang mga pinagkukunan ng pera. I-freeze ang kanyang mga personal credit card. Hayaan mong maramdaman niya ang unang kurot. I-delay ang mga pondo para sa mga proyekto niya. Gusto kong magmukha siyang inutil sa harap ng kanyang mga kasosyo. Consider it done, Madam President. Tugon ni Mr. Chen. Matapos ang tawag, katahimikan ang namayani sa silid. Ma'am, nagsalita si Mateo. May ulat ang ating mga tao, si Rafael at Lyneth. Sinimulan na nilang ibenta ang ilan sa mga antigo mong koleksyon, mga gamit na personal sa inyo. Napatigil si Marites. Ang sakit ay muling kumislap sa kanyang mga mata. Ang mga gamit na yon, mga alaala ng kanyang mga magulang, mga bagay na hindi matutumbasan ng pera. Ngunit mabilis itong napalitan ng isang malamig na determinasyon. Tumayo siya at lumapit sa salamin. Ang nakita niya ay isang babaeng payat, maputla, at may bakas ng sakit. Ngunit ang mga mata niya ay nag-aalab. Hindi na siya ang Marites na nagmamakaawa sa gitna ng ulan. Hindi na siya ang asawang nagbubulag-bulagan sa ngalan ng pag-ibig. Hayaan mo siyang magpakasaya sa mga bagay na yon, Mateo, sabi ni Marites habang nakatitig sa sariling refleksyon. Hayaan mo siyang lumipad ng mataas. Dahil mas mataas ang kanyang lipad, mas masakit ang kanyang pagbagsak. Kinuha niya ang kanyang telepono at tiningnan ang isang litrato nila ni Rafael
Nung mga panahong masaya pa sila, walang pag-aalinlangan, pinindot niya ang delete. Sa kabilang bahagi ng syudad, sa isang mamahaling car dealership, tumatawa si Rafael habang pinipili ang pinakabagong modelo ng sports car para kay Lynette. Isang regalo, sabi niya, para sa pagbibigay sa kanya ng isang anak. Ito ang gusto ko, mahal. Turo ni Lynette, kumikinang ang mga mata sa tuwa. Anything for you, my love, mayabang na sabi ni Rafael. Inabot niya ang kanyang itim na credit card sa ahente. Bayad na. Ngumiti ang ahente at isinalang ang card sa makina. Pagkatapos ng ilang segundo, kumunot ang noo nito. Sinubukan niya ulit at ulit. I'm sorry, sir, sabi ng ahente na may halong pagkapahiya. Pero, declined po ang card ninyo. Walang kwentang bangko. Ibinagsak ni Rafael ang telepono sa lalagyan nito sa gitna ng mamahaling sasakyan. Ang amoy ng bagong katad ay dapat sanay nakakakalma, ngunit ngayon ay nagpapainit lang lalo ng kanyang ulo. Ano daw ang problema? Mahal? Tanong ni Lynette mula sa passenger seat. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagkabahala. System error lang daw. Pagsisinungaling ni Rafael, pilit na pinapakalma ang sarili. Hindi niya maaring ipakita na apektado siya. Hayaan mo na. Gagamitin ko na lang ang isa kong card pagdating natin sa mall. Bibilhin natin ang lahat ng gusto mo. Isang matamis na ngangiti ang sumilay sa labi ni Lynette. Talaga? Kahit yung bagong labas na alahas? Lahat! Mayabang na sagot ni Rafael. Para sa reyna ko at sa ating prinsipe. Hinaplos niya ang tiyan ni Lynette. Ang pakiramdam na magiging isang ama, isang tunay na pinuno ng pamilya, ang nagpapawi sa anumang inis na nararamdaman niya. Pag-uwi nila sa bahay, ang bahay na ngayon ay sa kanya na. Nakita niyang nag-aayos si Lynette sa sala. Itinatapon nito sa isang malaking kahon ang mga gamit, mga picture frame, mga porselana at ang wedding album nila ni Marites. Anong ginagawa mo? Tanong ni Rafael, bagamat alam na niya ang sagot. Nililinis ko lang ang mga bakas ng nakaraan, mahal, sabi ni Lynette. May halong paglalambing. Kinuha niya ang album. Hindi na natin kailangan nito, di ba? Tayo na ang gagawa ng mga bagong alaala. At sa harap mismo ni Rafael, walang pag-aalinlangang itinapon ni Lynette ang album sa kahon kasama ng iba pang basura. Hindi kumibo si Rafael. Sa halip, isang pakiramdam ng kaluwagan ang kanyang naramdaman. Tama si Lynette. Tapos na ang kabanatang iyon. Si Marites ay isang pagkakamali, isang anino na kailangan ng burahin ng tulina. Tama ka, sabi niya, at niyakap si Lynette mula sa likuran. Ikaw na ang buhay ko ngayon. Kinabukasan, sa opisina, ang magandang pakiramdam ni Rafael ay muling nasira. Isang malaking deal sa isang investor mula Hong Kong ang biglang nanganganib. Anong ibig mong sabihin na hindi marirelease ang pondo? Galit na tanong ni Rafael sa kanyang finance officer. Hindi po namin alam, sir. Nanginginig na sagot ng lalaki. Bigla na lang pong nagkaroon ng hold order sa account kung saan kukunin ang kapital. Mukhang may technical issue po sa head office. Technical issue? Sigaw ni Rafael. O baka naman katangahan nyo lang yan. Ayusin nyo yan. Gusto ko, maayos yan bago matapos ang araw. Ibinagsak niya ang telepono. Mga inutil. Lahat na lang ba ay kailangan niyang gawin? Napahilot siya sa kanyang sentido. Ang mga maliliit na aberyang ito ay nagsisimula ng makairita. Ang credit card, ngayon naman ito. Nang hapon ding iyon, isang sulat ang dumating para sa kanya. Galing sa abogado ni Marites, binuksan niya ito ng may ngisi. Marahil ay nagmamakaawa na ang dating asawa. Marahil ay humihingi na ng kahit konting limos. Ngunit iba ang laman ng sulat. Isang formal na alok para sa isang tahimik na pag-aayos. Isang amicable settlement para maiwasan daw ang iskandalo. Napatawa si Rafael ng malakas.
Settlement? Bulong niya sa sarili. Nagpapatawa ba siya? Ang babaeng wala nang natira ay nag-aalok ng settlement. Ito ay malinaw na tanda ng kahinaan. Natatakot si Marites. Alam niyang wala siyang laban. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang sarili niyang abogado, si Attorney Garcia. Garcia, bungad niya. Puno ng pagtitiwala ang boses. Nakatanggap ako ng sulat mula sa kampo ni Marite. Gusto na niyang makipag-ayos. Magandang balita yan, Sir Rafael, sagot ng abogado. Mas mapapabilis ang lahat. Hindi, mariing sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay biglang nanlamig. Hindi ako interesado sa anumang pag-aayos. Pero sir, walang pero-pero, Garcia. Ang babaeng yon ay kinuha ang 15 taon ng buhay ko. Ngayon, ako naman ang kukuha ng lahat ng nararapat sa akin. Wala siyang makukuha kahit isang kusing. Isang sandaling katahimikan ang namayani. Sabihin mo sa abogado niya. Pagpapatuloy ni Rafael, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa kasakiman. Walang aregluhan. Magkita kami sa korte. Idemanda mo siya para sa lahat. At sisiguraduhin nating hindi na siya makakabangon pa. Malayo na ang anyo ni Marites sa babaeng nakahandusay sa ilalim ng ulan. Nakatayo siya ngayon sa harap ng isang bintanang mula sahig hanggang kisame sa kanyang penthouse, isang lugar na walang sinuman ang nakakaalam, kundi si Mateo at ang kanyang pinakaloob na mga tauhan. Mula rito, tanaw niya ang buong syudad na kumikinang sa ilalim ng gabi. Isang syudad na, sa maraming paraan, ay pag-aari niya. Suot niya ay isang simpleng itim na bestida, ngunit ang tindig niya ay nagbago. May bigat, may kapangyarihan, ganap na siyang magaling. Ang tanging peklat na naiwan ay hindi na sa kanyang puso, kundi sa kanyang alaala. Handa na ang lahat, ma'am, sabi ni Mateo, na kadarating lang sa kanyang likuran. Humarap si Marites at naglakad patungo sa gitna ng kwarto, na ngayon ay nagsisilbing kanyang command center. Isang malawak na screen ang nangingibabaw sa isang pader, nagpapakita ng mga komplikadong diagram ng pananalapi, mga legal na dokumento, at mga larawan. Sa gitna ng lahat ng iyon ay ang nakangiting mukha ni Rafael. Anong bago? Tanong ni Marites. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa screen. Pinindot ni Mateo ang isang button sa remote. Isang audio file ang nagplay, isang pag-uusap, boses ni Rafael at ng kanilang pinakamalaking kakompetensya sa industriya. Ibibigay ko sa inyo ang lahat ng detalye ng proyekto, sabi ng boses ni Rafael sa recording. Ang kailangan ko lang ay ang garantiya na kapag bumagsak na ang Buenaventura Prime, ako ang uupo bilang partner ninyo. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Marites, ngunit bahagyang humigpit ang pagkakahawak niya sa braso ng kanyang upuan. Ang pagtataksil pala ay mas malalim pa kaysa sa inakala niya. Hindi lang ang puso niya ang sinubukan nitong sirain, kundi pati na rin ang imperyong binuo ng kanyang mga magulang. Mayroon pa, sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay malungkot. Isang video naman ang lumabas sa screen. Kuha mula sa CCTV ng bahay. Ang hardin. Ang kanyang paboritong hardin kung saan niya itinanim ang mga rosas ng kanyang ina. Nasa hardin si Rafael at Lyneth, masayang nagtatawanan. Nakaupo sila sa bench na ipinagawa pa niya bilang regalo kay Rafael. At sa isang iglap, pinitas ni Lyneth ang pinakamagandang puting rosas at walang pakundangang sinira ang mga talulot nito. Isa-isa. Isang butil ng luha ang muling tumakas sa mata ni Marites. Isang luha para sa mga rosas, para sa hardin, para sa mga alaala. Ngunit mabilis niya itong pinahid. Sapat na. Biglang tumunog ang telepono ni Mateo. Kinausap niya ito sandali sa mahinang boses bago bumaling kay Marites. Ma'am, tumawag po si Attorney Sandoval. Tinanggihan po ni Rafael ang alok nating settlement. Sa katunayan, sila po ang nagdemanda. Hinihingi niya ang lahat. Ang bahay, ang kumpanya, at danyos para sa emotional distress na idinulot ninyo. Sa halip na magalit,
Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marites. Ang ngiting iyon ang mas nakakakilabot kaysa sa anumang sigaw. Talaga? Sabi niya, na para bang narinig niya ang pinakamagandang balita. Akala niya talaga, siya ang may hawak ng lahat ng baraha. Tumingin siya sa kanyang abogado na naka-standby sa video call. Attorney Sandoval. Yes, Madam President? Huwag niyong sagutin ang kanilang abogado. Magpadala kayo ng isang formal na tugon. Isang pangungusap lang. Ano po iyon, ma'am? Tinitigan ni Marites ang larawan ni Rafael sa screen. Ang kanyang mga mata ay parang matalim na yelo. He wants a show, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pangako ng isang paparating na bagyo. We'll give him a blockbuster. Sa opisina ni Attorney Garcia, ang abogado ni Rafael, isang email ang pumasok. Isang opisyal na tugon mula sa legal team ni Marites Buenaventura. Binuksan niya ito. Inaasahan ang isang mahabang paliwanag o isang bagong alok. Ngunit isa lang itong maikling mensahe na nagpatayo ng balahibo sa kanyang batok. Ang nakasulat, pagtanggi sa lahat ng negosasyon. Handa kaming humarap sa korte. Anong sabi niya? Ang nanggagalaiting tanong ni Rafael sa kanyang abogado sa kabilang linya. Handa siyang humarap sa korte? Opo, Sir Rafael. Yun lang po ang isinagot nila. Kumpirma ni Attorney Garcia. Bakas ang pag-aalangan sa boses. Isang malutong na tawa ang kumawala sa mga labi ni Rafael, ngunit walang saya dito. Tawa ito ng isang taong iniinsulto. Ang tapang niya. Isang babaeng walang-wala, pero naghahamon pa ng away. Pagkatapos ng 15 taon ng pagpapasakop, ngayon pa ba lalaban si Marites? Ang ideya ay katawa-tawa para sa kanya. Ito ay hindi katapangan. Ito ay kabaliwan. Garcia, mariin niyang utos. Ihanda mo na ang pinakamatinding kaso, walang atrasan. Lahat ng ari-arian na nakapangalan sa akin. Lahat ng shares sa kumpanya, lahat. Kukunin natin hanggang sa huling sentimo. Masusunod po, sir. Nang ibaba niya ang telepono, isang ngiti ng pagkasabik ang gumuhit sa kanyang mukha. Ito na. Ito na ang huling laban na tuluyan ng magpapalaya sa kanya. Kinabukasan, sa opisina ng kanyang abogado, buong pagmamalaki niyang pinirmahan ang bawat pahina ng kasong isasampa nila laban kay Marites. Ang bawat pirma niya ay parang isang deklarasyon ng kanyang tagumpay. Ito na ang selyo sa kanyang bagong buhay at ang huling pako sa kabaong ng kanyang nakaraan. Siguraduhin mong matatanggap niya yan agad, sabi niya sa abogado, sabay tapik sa tumpok ng mga dokumento. Pag-uwi niya ng bahay, dala-dala niya ang magandang balita. Nadatnan niya si Lynette na nagbabasa ng isang magazine tungkol sa mga sanggol. Mahal ko, bati niya, sabay halik sa noo nito. Mayroon akong magandang balita. Ano yon? Tanong ni Lynette. Ang mga mata ay kumikinang sa pag-aasam. Opisyal na. Naisampa na natin ang kaso, sabi ni Rafael. Umupo sa tabi nito at inakbayan ito. Ilang linggo na lang, mapapasa atin na ang lahat. Malaya na tayo. At sisiguraduhin kong magkakaroon ng pinakamagandang kinabukasan ang anak natin. Ngumiti si Lynette, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. May isang maliit na gatla ng pag-aalala sa kanyang noo. Sigurado ka ba rito, Rafael? Paano kung may mga bagay tayong hindi alam? Wala ba siyang tinatago? Napatawa si Rafael. Si Marites? Ano namang itatago ng babaeng yon? 15 taon ko siyang kasama. Kilalang kilala ko siya. Ang mundo niya ay umiikot lang sa kusina at sa hardin. Huwag kang mag-alala. Ako ang may kontrol sa lahat. Upang patunayan ito, nag-utos siya ng isang mamahaling hapunan at nagbukas ng isang bote ng champagne. Isang maliit na selebrasyon para sa kanilang nalalapit na tagumpay. O habang nasa kalagitnaan sila ng kanilang pagdiriwang, biglang tumunog ang telepono ni Rafael.
Isang numero mula sa kanyang opisina. Ano na naman to? Inis niyang sabi, bago sagutin ang tawag. Hello? Sir Rafael, sabi ng boses sa kabilang linya. Boses ito ng kanyang COO. Mayroon po tayong malaking problema. Ang Golden Dragon Holdings. Bigla na lang po silang nag-pull out sa Asiana Tower Project. Napatayo si Rafael. Ang champagne sa kanyang bibig ay biglang pumait. Ano? Bakit? Sila ang ating pinakamalaking investor. Hindi po namin alam, sir. Ang sabi lang nila sa email, effective immediately. Irreversible daw po ang desisyon. Dahil dito, nagkakaroon po tayo ng malaking financial crisis. Mga inutil, sigaw ni Rafael. Ang kanyang muka ay namumula sa galit. Ako ang bahala dyan bukas. Ibinagsak niya ang telepono. Anong nangyari? Takot na tanong ni Lyneth. Wala. Problema lang sa negosyo. Huwag mo nang isipin, sabi ni Rafael. Pilit na pinapakita ang kumpiyansa. Sa kanyang isip, mabilis siyang gumawa ng kalkulasyon. Ang pag-atras ng Golden Dragon ay isang malaking dagok, ngunit hindi ito ang katapusan. Kapag napanalunan ko na ang kaso, bulong niya, mas para sa sarili kaysa kay Lyneth. Kapag nakuha ko na ang lahat ng asset ni Marites, ang problemang ito ay magiging barya lang. Oo. Ang pagwawagi sa korte ang solusyon sa lahat. Ito ang mag-aayos ng lahat. Sa penthouse sa kabilang dulo ng syudad, nakatayo si Marites sa harap ng kanyang command center. Isang bagong impormasyon ang lumitaw sa screen, isang news alert tungkol sa biglaang pag-atras ng Golden Dragon Holdings mula sa Asiana Tower Project. Pumasok si Mateo sa silid, isang maliit na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Ma'am, sabi niya, puno ng respeto. Tumawag po si Attorney Sandoval. Ang kaso ay opisyal ng naisampa ni Rafael Legaspi. Humarap si Marites. Ang kanyang mukha ay kalmado. Itinaas niya ang kanyang kupita ng tsaa bilang isang tahimik na pagpupugay. He took the bait, sabi niya sa isang malamig at kontentong boses. Kinagat na niya ang pain. Ang umaga ay nagsimula sa isang sigaw. Papasok pa lang si Rafael sa lobby ng kanyang opisina, ang Legaspi Holdings, nang harangin siya ng 2 malalaking security guard. Hindi niya kilala ang mga ito. Bago. Excuse me, inis niyang sabi. Sinusubukang lagpasan ang mga ito. Hindi niyo ba ako kilala? Pasensya na po, sir, sabi ng isang guard. Ang kanyang boses ay matigas ngunit magalang. Mayroon po kaming utos na huwag kayong papasukin. Utos? Kaninong utos? Nagngingit-ngit na tanong ni Rafael. Ako ang CEO ng kumpanyang ito. Ang utos po ay galing sa Board of Directors ng Buenaventura Prime. Sagot ng guard at iniabot sa kanya ang isang makapal na sobre na may opisyal na selyo. Nanginginig ang mga kamay ni Rafael habang binubuksan ang sulat. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang binabasa ang mga salita. Sa pamamagitan nito, ipinapaalam namin sa inyo na si Mr. Rafael Legaspi ay tinatanggalan na ng lahat ng kanyang tungkulin, kapangyarihan at pribilehiyo bilang Chief Executive Officer ng Legaspi Holdings, isang subsidiary ng Buenaventura Prime Corporation, epektibo kaagad. Sa ilalim, nakasulat ang pangalan ng nag-utos, the Office of the President. Hindi! Hindi ito maaari! Sigaw ni Rafael. Sinubukang itulak ang mga guard, ngunit sila ay parang pader na bakal. Ang lahat ng empleyado sa lobby ay nakatingin sa kanya, nagbubulungan. Ang kanyang kahihiyan ay parang isang spotlight na nakatutok sa kanya. Wala siyang nagawa kundi tumalikod. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at pagkapahiya. Pagsakay niya sa kanyang kotse, kinuha niya agad ang kanyang telepono para tawagan ang kanyang mga kontak sa bangko, ang kanyang mga kasosyo, ang kanyang abogado. Ngunit bago pa siya makapag-dial, sunod-sunod na email ang pumasok sa kanyang inbox. Subject: Notice of Account Freezing. Subject: Cancellation of Corporate Credit Cards.
Subject: Repossession, Notice for Company Assets. Bawat email ay isang dagok sa kanyang sikmura. Ang kanyang mga account, frozen. Ang kanyang mga credit card, kanselado. Ang sasakyang minamaneho niya, ang bahay na tinitirhan niya, lahat ay pag-aari ng kumpanya at anumang oras ay maaring bawiin. Nawalan siya ng hininga. Paanong nangyari ito? Sino ang gumagawa nito? Buenaventura Prime. Ang pangalan ay umaling-aungaw sa kanyang isipan. Ang korporasyong yon, iyon ang pangunahing kumpanya na nagmamay-ari sa halos lahat ng negosyo nila. Ngunit palagi itong nasa anino. Ang alam niya lang, ang presidente nito ay isang misteryosong tao na kilala lang bilang MB. Hindi niya kailanman nakilala si Marites. Si Marites lang ang kanyang naging koneksyon doon dahil sa pamilya nito. Sandali, si Marites? Isang nakakakilabot na ideya ang pumasok sa kanyang isip, ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Imposible. Isang simpleng may bahay? Hindi. Ito ay isang corporate takeover. May umaatake sa kanya. At si Marites, malamang ay biktima rin. Pero hindi na mahalaga yun ngayon. Ang mahalaga ay ang kaso. Ang kaso, ang kanyang huling alas. Kapag napanalunan niya iyon, magkakaroon siya ng kapital para lumaban. Dali-dali niyang pinaandar ang kotse, pawi. Kailangan niyang makausap si Lyneth. Kailangan nilang maghanda. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niya si Lyneth na nag-iimpake ng mga gamit sa isang maleta. Ang mukha ay puno ng takot. Rafael, anong nangyayari? Halos hysterical na tanong nito. Tumawag ang bangko. Lahat ng card ko ay hindi na gumagana. Sinubukan kong mag-withdraw, pero wala na raw laman ng account. Kumalma ka, sabi ni Rafael. Hinawakan ito sa balikat. Paano ako kakalma? Sigaw ni Lyneth. Itinulak ang kamay niya. Ipinangako mo sa akin ang isang magandang buhay. Ipinangako mo na sa atin ang lahat ng ito. Pero ano ngayon? Mawawala na lang ba ang lahat? Hindi! Giit ni Rafael. Hindi mawawala. May problema lang. Isang malaking problema. May umaatake sa akin sa negosyo. Pero may paraan pa. Ang kaso natin laban kay Marites. Bukas na ang pagdinig. Kapag nanalo tayo, makakabawi tayo. Manalo lang tayo bukas. Tinitigan siya ni Lyneth. Ang mga mata ay puno ng pagdududa at takot. Siguraduhin mo lang, Rafael, dahil hindi ako nagsakripisyo para lang bumalik sa pagiging mahirap. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa isip ni Rafael. Pagtitiwala. Kailangan niyang manalo. Kinagabihan, habang hindi siya makatulog, isang delivery man ang dumating. May nagpadala ng isang maliit na kahon para sa kanya. Nagtataka niyang binuksan ito. Sa loob, nakita niya ang isang pamilyar na bagay. Ang maliit na kahon na nakabalot sa asul na papel. Ang regalo na dapat sana'y ibibigay sa kanya ni Marites noong gabi ng kanilang anibersaryo. Kinuha niya ito. Sa ilalim nito, may isang maliit na card, isang sulat kamay. Ang eleganteng pagsulat ni Marites. Ang nakasulat, "You should have chosen this." Dahan-dahan niyang binuksan ang regalo. Sa loob, isang mamahaling gintong relo ang nakalagay. Sa likod nito, may nakaukit na mga salita. Para sa'yo, na nagbigay sa akin ng panahon, nagmamahal Marites. 6V. Isang hindi maipaliwanag na kirot ang biglang naramdaman ni Rafael, ngunit mabilis itong napalitan ng galit. Isang pangiinsulto. Ito ay isang laro. Para kay Marites, isang paalala ng kanyang pagtataksil. Pagsisisihan mo ito, Marites, bulong niya sa hangin. Hawak ang relo. Bukas, ako ang hahalakhak sa huli. Ang silid ng hukuman ay malamig at tahimik. Ngunit para kay Rafael, ang tensyon sa hangin ay halos nakakasakal. Nakaupo siya sa tabi ng kanyang abogado, si Attorney Garcia. Suot ang kanyang pinakamagandang damit pang opisina. Ito na ang araw.
Ang araw na babawiin niya ang lahat. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo si Marites. Simple lang ang suot nito, isang kulay abo na bestida. Mukha itong kalmado, halos walang emosyon. Sa tabi niya ay ang kanyang abogado at si Mateo, na nakatayo sa likuran na parang isang tapat na anino. Tiningnan siya ni Rafael nang may halong pagkasuklam. Kahit sa huling sandali, nagpapanggap pa rin itong mahina at kaawa-awa. Nagsimula ang pagdinig. Unang tumayo si Attorney Garcia. Buong kumpiyansa niyang inilatag ang kanilang kaso. Ipinakita niya ang mga dokumento, ang titulo ng bahay, ang mga papeles ng kumpanya, ang mga bank statement. Lahat ay nakapangalan kay Rafael Legaspi. Your Honor, deklara ni Attorney Garcia, malinaw pa sa sikat ng araw. Ang lahat ng ari-ariang ito ay legal na pag-aari ng aking kliyente. Si Mr. Legaspi, siya ang nagtrabaho, siya ang nagsikap. Ang kanyang dating asawa, si Gingad Buenaventura, ay isang may bahay lamang. Wala siyang karapatan sa kahit anong parte nito. Tumango-tango ang hukom, mukhang pabor sa kanila ang lahat. Ngumisi si Rafael, madali lang pala ito. Pagkatapos, tumayo naman ang abogado ni Marites, si Attorney Sandoval. Your Honor, magalang niyang simula. Totoo po na ang mga dokumentong yan ay nakapangalan kay Mr. Legaspi, ngunit ang tanong ay hindi kung sino ang nakapangalan, kundi kung saan nanggaling ang perang ipinundar sa mga ito. Objection, Your Honor. Irrelevant. Mabilis na sabi ni Attorney Garcia. Sustained. Attorney Sandoval, get to the point. Sabi ng hukom. Ang punto ko po, Your Honor, pagpapatuloy ni Attorney Sandoval hindi natitinag, ay ang kumpanyang pinamumunuan ni Mr. Legaspi, ang Legaspi Holdings, ay hindi isang independenteng kumpanya. Isa lamang po itong napakaliit na subsidiary. Kumunot ang noo ni Rafael. Anong pinagsasabi nito? Isang subsidiary, Your Honor, na itinatag para lamang bigyan si Mr. Legaspi ng isang bagay na mapaglilibangan, dagdag ni Attorney Sandoval. Isang laruan kung inyong nanaisin. Ang lahat ng pondo, lahat ng ari-arian, lahat ng kapital ng Legaspi Holdings ay nanggaling sa iisang pinagmulan lamang. Ang parent company nito, ang Buenaventura Prime Corporation. Isang bulungan ang kumalat sa silid. Nanlamig ang dugo ni Rafael. Buenaventura Prime, iyon na naman. At sino? Tanong ni Attorney Sandoval. Itinaas ang kanyang boses para marinig ng lahat. Ang nag-iisang may-ari, ang chairman at ang presidente ng Buenaventura Prime Corporation. Tumingin si Attorney Sandoval sa pinto sa likuran ng silid. I call my final witness to the stand. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Ang unang pumasok ay 2 bodyguard na nakaunipormeng itim. Sumunod ay isang babaeng nakaeleganteng itim na power suit. Ang kanyang buhok ay nakaayos ng perpekto. Ang kanyang paglakad ay may bigat at awtoridad. Bawat hakbang niya ay nang uutos ng respeto. Napatanga si Rafael. Ang lahat sa silid ay napatingin. Ang babae ay si Marites. Ngunit hindi ito ang Marites na asawa niya. Hindi ito ang Marites na simple at tahimik. Ito ay isang estranghera, isang reyna. Naglakad siya patungo sa witness stand. Ang tunog ng kanyang mga takong ay umaling-aungaw sa nakakabinging katahimikan. Umupo siya, tumingin ng diretso sa hukom, at pagkatapos ay sa kanya. Ang mga mata nito ay malamig na parang yelo. Walang bahid ng anumang dating pagmamahal. Puno ito ng kapangyarihan na hindi pa niya nakita kailanman. Please state your name for the record, sabi ng clerk. Huminga ng malalim si Marites. Ang kanyang boses nang siya'y magsalita ay malinaw at matatag. At bawat salita ay tumama kay Rafael na parang isang malakas na sampal. Ako si Marites Buenaventura, ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Buenaventura, ang tagapagtatag chairman
at presidente ng Buenaventura Prime Corporation. Parang bombang sumabog ang kanyang mga salita sa loob ng silid. Si Attorney Garcia ay napanganganga. Si Rafael ay hindi makagalaw, hindi makahinga. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Lahat. Ang bahay, ang kumpanya, ang pera. Lahat ay sa kanya pala. Siya si MB. Your Honor, sabi ni Attorney Sandoval habang ang lahat ay tulala pa rin. We have one more piece of evidence to present. Isang bagay na may kinalaman sa claim ni Miss Lynette na naghihintay sa labas. Dahan-dahang lumingon si Marites, ang kanyang mga mata ay naghahanap sa mga manonood hanggang sa makita nito ang isang pamilyar na mukha sa likuran. Si Lynette, maputla at nanginginig, at sa unang pagkakataon, isang maliit, malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ng reyna. Para kay Rafael, ang lahat ay gumagalaw na parang slow motion. Ang bawat tunog sa silid ng hukuman, ang pag-ubo ng isang tao, ang kaluskos ng papel, ang pagtibok ng sarili niyang puso, ay napalakas ng 10 beses. Si Marites, ang kanyang asawa, ang babaeng tinawag niyang simple at walang kwenta. Siya pala ang may-ari ng lahat. Isa siyang hangal, isang tanga, isang nagahari-hariang basahan sa isang palasyong hindi pala sa kanya. Attorney Sandoval, ano ang huling ebidensyang ito? Tanong ng hukom, na ngayon ay seryoso nang nakatingin sa panig ni Marites. Your Honor, sabi ni Attorney Sandoval, isa sa mga dahilan kung bakit idinimanda ni Mr. Legaspi ng annulment ang aking kliyente ay ang pagdating ni Miss Lynette at ang batang dinadala nito na sinasabing anak ni Mr. Legaspi. Tumango ang hukom. Nabanggit iyan sa petisyon. Nais lang po naming linawin ang isang bagay para sa kapakanan ng katotohanan, sabi ng abogado. Nagbigay siya ng senyas kay Mateo na nag-abot naman sa kanya ng isang brown envelope. Mayroon po kami ritong resulta ng isang DNA test, Your Honor. Nanlaki ang mga mata ni Rafael. DNA test? Paano? Kailan? At mayroon din po kaming isang surprise witness. Dagdag ni Attorney Sandoval, sabay lingon sa pinto sa likuran. Maari po bang pumasok si Mr. David Reyes? Pumasok sa silid ang isang lalaking payat at mukhang kinakabahan. Naglakad ito patungo sa harap. Habang naglalakad ito, napansin ni Rafael ang isang bagay. Ang lalaki ay hindi nakatingin kahit kanino, kundi kay Lynette. At si Lynette, na nakaupo sa likuran, ay namumutla na parang isang patay. Ang mga kamay niya ay nanginginig habang mahigpit na nakahawak sa kanyang upuan. Mr. Reyes, tanong ni Attorney Sandoval, maari mo bang sabihin sa hukumang ito kung ano ang relasyon mo kay Miss Lynette? Yumuko ang lalaki. Si Lynette po, girlfriend ko po siya, sabi nito sa nanginginig na boses. Isang malakas na singhap ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Napalingon si Rafael kay Lynette, ang kanyang isip ay naguguluhan. Hindi totoo to. At ang batang dinadala niya? Tanong ng abogado. Huminga ng malalim si David Reyes. Anak ko po. Ang dalawang salitang yon ay tumama kay Rafael na parang isang bala ng baril. Mas masakit pa kaysa sa pagbubunyag ni Marites, tagapagmana. Ang kanyang tagapagmana. Ang dahilan kung bakit niya itinapon ang lahat. Ang dahilan ng kanyang pagmamalaki. Hindi pala sa kanya. Sinungaling. Isang sigaw ang bumasag sa katahimikan. Si Lynette. Nakatayo na ito. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at desperasyon. Huwag kayong maniwala sa kanya. Binayaran yan. Binayaran siya ni Marites para sirain kami. Ngunit huli na ang lahat. Ang katotohanan ay nasa hangin na. Ang resulta ng DNA test ay nasa kamay na ng hukom. Ang mga tingin ng lahat ng tao sa silid, puno ng panghuhusga, puno ng awa, puno ng pagkasuklam, ay nakatutok sa kanya at kay Lynette. Hindi na kinaya ni Lynette. Umiiyak. Tumakbo siya palabas ng silid ng hukuman. Itinutulak ang sino mang humarang sa kanyang daan. Naiwan si Rafael
nakatayo sa gitna ng lahat mag-isa. Tiningnan niya si Marites na nanatiling nakaupo sa witness stand. Ang mukha nito ay kalmado pa rin. Walang galit, walang tagumpay. Tila ba isa lang siyang piyesa sa isang laro ng chess na matagal na nitong natapos laruin. At sa sandaling iyon, lahat ng galit at pagmamataas ni Rafael ay naglaho. Napalitan ito ng isang malawak, malamig na kawalan. Naintindihan niya na. Niloko siya ni Lynette para sa pera na akala niyang sa kanya. At itinapon niya si Marites, ang babaeng tunay na nagmamay-ari ng lahat at nagmahal sa kanya ng totoo. Isang nakakabaliw na tawa ang kumawala mula sa kanyang bibig. Tawa ng isang taong tuluyan nang nawala sa sarili. Dahan-dahan, lumuhod siya sa malamig na sahig ng korte. Ang kanyang mga balikat ay nanghihina. Ang kanyang mamahaling damit ay nagusot. Ang kanyang dignidad ay nawasak. Marites, bulong niya, ang kanyang boses ay basag. Patawarin mo ko. Ngunit si Marites ay hindi na nakatingin sa kanya. Tumayo na ito mula sa witness stand. Dahan-dahan itong naglakad, nilagpasan siya na parang hindi siya umiiral. Si Mateo ay sumunod sa tabi nito, nagsisilbing panangga. Habang papalabas sila ng silid ng hukuman, hindi man lang lumingon si Marites. Kahit isang beses, ilang buwan ang lumipas, si Rafael ay isa ng anino-nano ng kanyang dating sarili. Walang pera, walang trabaho, walang kaibigan. Ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng kahihiyan. Isang gabi, habang naglalakad siya sa lansangan, marumi at gutom, napatingala siya. Isang dambuhalang electronic billboard ang nagliliwanag sa gitna ng syudad. Isang anunsyo. Ang pagbubukas ng isang bagong pundasyon, ang Buenaventura Center for Women. At sa billboard, ang nakangiting mukha ni Marite. Hindi ang simpleng may bahay, hindi ang reynang walang awa, kundi isang babaeng nakahanap ng kapayapaan, isang babaeng nakabangon, isang babaeng mas malakas kaysa dati. Napayuko si Rafael at sa gitna ng abalang kalsada, mapait siyang umiyak. Isang taon na ang lumipas mula ng araw na yon sa korte. Ang mga sugat ay naghilom, ang mga peklat ay nagbigay alaala sa mga pinagdaanan. Ngunit ang pusong minsang nasira ay buo na muli, mas matibay at mas matalino. Nakatayo si Marites sa isang entablado sa harap ng daan-daang kababaihan at kalalakihan na nagtipon para sa grand opening ng Buenaventura Center for Women. Ang hangin ay puno ng pag-asa at inspirasyon. Suot niya ay isang eleganteng puting kasuotan at ang kanyang nangiti ay tunay, isang ngiting nagmumula sa kapayapaan sa kanyang kalooban. Sa buong buhay ko, simula niya, ang kanyang boses ay malinaw at malakas. Marami akong natutunan. Natutunan kong ang pag-ibig ay hindi sapat upang manatili sa isang relasyon na puno ng pagtataksil. Natutunan kong ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa pera, kundi sa pagkakakilala sa iyong sariling halaga. Tumingin siya sa paligid. Ang kanyang mga mata ay nagtagal sa mga mukha ng mga babaeng naroroon. Mga babaeng tulad niya ay nakaranas ng sakit, ngunit piniling bumangon. May isang panahon sa buhay ko, patuloy niya, kung saan akala ko ay wala na akong matitira, na ang lahat ay kinuha na sa akin. Ngunit sa pinakamadilim kong sandali, nahanap ko ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa anumang material na bagay. Nahanap ko ang aking sarili, ang aking lakas, ang aking boses. Isang palakpakan ang pumuno sa bulwagan. Ang Buenaventura Center for Women ay hindi lamang isang gusali, deklara ni Marites. Ito ay isang tahanan, isang santuwaryo para sa lahat ng kababaihan na nawawalan ng pag-asa. Dito, tayo ay magpapagaling. Dito, tayo ay magtutulungan. At dito, muli nating hahanapin ang ating mga sarili, ang ating mga reyna sa loob natin. Matapos ang kanyang talumpati, sinalubong siya ng isang mainit na yakap
mula kay Mateo. Napakaganda ng sinabi ninyo, ma'am. Bulong ni Mateo, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Salamat, Mateo, sabi ni Marites, ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Wala ako rito kung wala ka. Nagbigay si Mateo sa kanya ng isang tasa ng kanyang paboritong kape. Tumayo sila sa gilid ng entablado, pinagmamasdan ang mga tao. Ang bawat babae ay may kanya-kanyang kwento ng sakit at tagumpay. Ma'am, nagsalita si Mateo matapos ang ilang sandali. May nakita po akong balita kanina. Inabot niya kay Marites ang kanyang telepono. Sa screen, isang maliit na headline ang nakasulat. Dating CEO. Nahuli sa kasong paglustay ng pondo. Ang larawan sa tabi ng headline ay si Rafael. Payat. Magulo ang buhok. Nakaposas. Tiningnan ito ni Marites. Walang galit, walang saya, wala na siyang naramdaman. Ang lalaking iyon ay hindi na parte ng kanyang mundo. Ang hustisya ay natupad na. Salamat, Mateo, sabi niya, at isinara ang telepono. Magkasama silang naglakad patungo sa hardin ng sentro, kung saan meron silang itinatag na isang maliit na vegetable garden para sa mga residente. Ang araw ay unti-unting lumulubog at ang kulay kahel na liwanag ay bumabalot sa kanilang mga anino. Ang ganda ng tanawin, ma'am, sabi ni Mateo. Oo, sagot ni Marites, nakangiti. Mas maganda kaysa dati. Hindi na niya hinahanap ang pag-ibig. Hindi na niya hinahanap ang kasikatan. Ang hinahanap niya ay kapayapaan. At ngayon, natagpuan na niya iyon sa pagtulong sa iba, sa pagtatayo muli ng kanyang sarili. Marites, sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay malumanay. Alam kong matagal na ito. Pero kung sakali lang, kung dumating ang panahon, hindi ko kayo iiwan. Tumingin si Marites kay Mateo. Sa kanyang mga mata, nakita niya ang isang pag-ibig na matagal nang naroon. Tahimik, tapat, at totoo. Isang pag-ibig na hindi kailanman naghangad ng kapalit. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hinawakan niya ang kamay ni Mateo. Alam ko, Mateo. Alam ko. Ang araw ay tuluyan ng lumubog. At ang dalawa ay nagpatuloy sa paglalakad. Ang kanilang mga anino ay humaba at nagsama. Ang kanilang kwento ay hindi pa tapos. Ngunit sa puntong ito, alam ni Marites na kung anuman ang hinaharap, handa na siya. Handa na siyang sumalubong sa isang bagong simula.